Bago po nagsimula ang misa, pinangunahan ko po ang pagninilay tungkol sa debosyon sa ating patron, Apostol San Pedro. Kayo na lang po magtanong sa kanila kung ano aking mga sinabi. Halos 1 oras at kalahati. Ano po? Ang unang pagbasa, to understand the first reading, you must remember the genealogy of Jesus. Yung pong salit-saling lahi ni Jesus na binabasa tuwing simbang gabi. Di po ba, na? Anak na anak ng anak. Di po ba, kung natatandaan po ninyo, puro anak na kung saan hindi pa tapos ang pagbasa, yung iba ay tulog na sa simbang gabi. Pero sa huli, at the later part of the gospel, if you can still remember, from Abraham to David, 14 generation. From David to Babylonian exile, 14 generation. From Babylonian exile to the birth of Jesus, 14 generation. The first reading is about the Babylonian exile. Sila ay itinapon labas ng kanilang bayan. Bigla ba silang tinapon? Ang sagot ay hindi. 14 generation. At sabi nila, 1 generation, minimum 40 years. 40 years. So 14 times 40. Gamitin na lang ang math. Ano po? In 14 generation, before they were thrown to exile, they started to forget the God who redeems them. Unti-unti nilang nakalimutan ang Diyos. At dahil unti-unti nilang nakalimutan ang Diyos, unti-unti rin nilang nakalimutan gawin ang kalooban ng Diyos. At dahil hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos, dumating ang araw, naging sukdulan na sila ay itinapon sa Babylonia. Kaya nga, nung sila'y naitapon na, nagkaroon ng pagsisisi, unti-unti ring binago ang pamumuhay at pagkatapos na 14 na henerasyon, isinilang ang manunubos. Ano po ang kaugnayan nito sa Ebanghelyo? Hindi kayo biglang nagkasakit. Ang inyong mga karamdaman ay produkto ng unti-unting pag-aabuso ng sarili. Kaya tayo may sakit, inabuso natin ang ating mga sarili. Walang sino mang nag-enroll, bukas graduate agad. Ibig sabihin, unti-unting nag-aaral. Walang sino mang nag-gym ngayon, bukas malaki na kagad ang katawan. Unti-unti ang nagbubuhat para lumaki ang katawan. Walang sino mang nag-diet ngayon, bukas payat agad. Ibig sabihin, unti-unti ang nagbawas ng kinakain. Kaya nga, anumang gusali na biglaan mong tinayo, guguho. Kasi kailangang matibay ang pundasyon. Paano mo pinapatibay ang pundasyon? Unti-unti mong pinapatigas ang semento.
nakatungtong siya sa bato. Kung inyong minabadali, yan ay parang nakatungtong saan? Hello? Nakatungtong sa buhangin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting ugali ay unti-unting napapag-aralan ng anak. Kaya yung anak na suwail, pasaway, yan din ay unti-unti niyang natututunan. Walang biglaan. Walang biglaan. Ang hamon sa araw na ito ay, kailangan mong tandaan na kung ano man ang itinanim mo ngayon, hindi mo yan pwedeng anihin bukas. Whatever seeds you plant today, you cannot eat the fruit immediately. Hindi mo pwedeng anihin ang bunga na katatanim mo lang. Unti-unti yang sisibol, unti-unti yang lalabas, unti-unti yang lalaki, at unti-unti yang mamumunga. Mga minamahal na mga kapatid, mahilig tayo sa pagmamadali, kaya tayo ay mahina. Ano sabi sa Ebanghelyo? Hindi lahat na nagsasabing, Diyos ko, makakapasok sa pinto ng langit. Sino lang ang makakapasok sa pinto ng langit? Yung unti-unting ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hello? Mahirap yung, Diyos ko, wala ka namang ginagawa. Hindi ka papasok sa pinto ng langit. Sabi ko nga kanina sa pagninilay, paano ka pupunta sa impyerno? Unti-unti kang tinutokso ng demonyo. Unti-unti kang gumagawa ng kasalanan. Kaya sa huli, sa impyerno ka mahuhulog. At lahat ng unti-unti ay dumadami. Lahat ng tigkakaunti ay dumadami. Kaya pag dumating ang araw na hindi ka na tinutokso, ibig sabihin, graduate ka na. Sigurado na si Satanas na sa impyerno ka mahuhulog. Kasi unti-unti, di ba, no? Alam niyo ba yung kwentong maraming nakapila papunta sa impyerno? Alam niyo ba yon? Mahaba ang pila sa impyerno, sabi nila. At habang nakapila daw, nagkukwentuhan, anong kasalanan mo? Ba't ka pupunta sa impyerno? Sabi, ay, nang babae ako. Ay! Ikaw, nang lalaki ako. Ay! Ikaw, kontraktor ako. Ay! Di ba ano? Ikaw, nagnakaw ako. Di ba? Paglingon sa iyo, ikaw, anong ginawa mo? Nag-uwi ako ng coupon van. Yung mga nag-uwi ng gamit sa opisina, unti-unti, di po ba, no? Paisa-isang page, nag-pre-print ang assignment ng anak, di ba? Nag-uwi ng ballpen, nag-uwi ng eraser. At sasabihin nyo, konti lang naman ito. Siyempre, lahat ng kaunti, pag pinagsama-sama, madami na. Kaya ang hamon ay ano? Ang hamon ng ating patron ay, naisasabuhay ba natin ang ating mga debosyon? Nasasabuhay ba natin ang ating debosyon? Hindi pwedeng puro simba na walang pagbabagong buhay. Ano po?
Yung mga classmate ko sa diabetes, ano pa? Diabetes, hindi naman tumataas kagad ang blood sugar. Unti-unti kayo kumakain ng matamis. Diba, ano? Yung mga may hypertension, hindi naman agad. Unti-unti yung kinain ng taba. Di ba, ano? At gusto niyo yung taba na nanginginig-ginig. Kasi masarap kainin yung tabang nanginginig-ginig. Di ba, ano? Sabi nga ng recollection namin ng mga pari, yung isang pari, ang tagal. Galit na galit. Sabi, Among, ba't ang tagal nyo dyan? Sabi niya, itong kari-kari natin, walang taba. Kasi masarap nga naman ang kari-karing may taba. Di po ba, no? Ano sabi niya? Ay, inalis na po ang taba para po hindi kayo kumain ng bawal. Ano sabi ni Father? Para saan ang gamot kung hindi kakain ng bawal? Di po ba, no? Di ba, yun din ang sabi niya? Para saan ang gamot kung di kakain ng bawal? Oh, patay na. Ha? Ganun talaga. Patay na. Namatay ba agad? Hindi. Unti-unting ninanamnam ang taba. Di ba ba, anak? Huwag kayong mag-alala. Dadami din yan. Di ba ba, anak? Tapos, pag tinanong kayo, sa anong pamamaraan niyo gustong mamatay? Gusto niyo bang naghihingalo pa? Huwag po, Father. Gusto mo bang nadaganan ng building? Huwag po, Father. Gusto mo bang nasagasaan? Huwag po, Father. Gusto mo bang nalunod? Huwag po, Father. Diba? Anong gusto mong pamamaraan para mamatay? Para kunin ka na ni Lord. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Ay, di po ba, anak? Para wala nang hirap. Gusto ng lahat, kunin sila habang natutulog. Ano problema yan? Yan ang panalangin ng marami. Kaya ngayon sa misa, may namamatay na. Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humilia, mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha na ni Lord. No? Unti-unting pagtulog. Diba? Sige, matulog kayo. At yung katabi ninyo, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang. Pagtulog po yan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Huwag nyong istorbohin. Baka kinukuha na ni Lord. Di po ba? Na? Unti-unting natutulog. Mga minamahal na mga kapatid, dalawa lang yan. Unti-unting kasalanan o unti-unting kabutihan. Hindi yung tumatawag lang ng Diyos ko, kundi ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ito po ang ating panalangin. Nawa sa sarili nating pamumuhay, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kahit paunti-unti. Amen. Bagamat kaklase ko si Among Ching, ang natutunan ko lang ay saguli, mangan, putang bengi, malago. Tama ba? Malago. Pero hindi ko po makalimutan, dakal salamat. Dakal salamat. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod. Huwag po nating kakalimutan, hindi tayo biglang nahuhulog sa impyerno. Yan ay unti-unting pagkakasala. Kaya hindi tayo biglang aakyat sa langit. Yan ay unti-unting paggawa ng mabuti. The Lord be with you.
And may Almighty God bless you in your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Three personalities I would like you to think about. The first reading speaks of Herod. And Herod is a kind of man who do things because it is popular. Listen to that. He do things because it is popular. He even killed James, the brother of John. And because it is pleasing to others, he started killing people. There are people who do things not because they are the right thing to do, but because it is popular. And it's good to ask ourselves, why are you doing what you are doing? People who curse God because some people annoyed and enjoy Him. People kissing women in public, even though these women are married. Who publicly say, patayin mo yan, ipapatay mo yan, nakawin mo. People who do things because he is being applauded. Again, it's good to ask ourselves, because many of us would do things for the sake of acceptance. Many of us are doing things for the sake of acceptance. The second personality is Paul, the apostle to the Gentiles. You know his story. He pursued people, bringing them to court, those who believe in God, in Christ, thinking he was doing it for God, until a lightning struck him and made him realize he was doing wrong.
So he changed his life. He became the apostle to the Gentiles. He was persecuted. And many of the writings said he experienced shipwreck, plague, beaten, name it. And the second reading, without him knowing, he's already saying some farewell words, thinking it is already his last days. Nagpapaalam na siya without knowing that he will die being beheaded. And what was the reason why he's doing it? Because he wants to have the crown that belongs to those who follow Christ. That's the reason why he's doing it. Kahit mahirapan, kahit magdusa, kahit makulong, para saan? Para maabot ko ang biyaya na nakalaan sa mga naglilingkod sa Diyos. The third person is Peter. You know, Peter denied Jesus 3 times. That's why in the resurrection, the question to Peter was, do you love me? 3 times also. Hindi siya sinumbatan ni Jesus. Tinanong siya dahil ang unang tao, si Herod, ginagawa niya dahil yun ang gusto ng tao. Ang ikalawang personality dahil gusto lang niya maabot ang tagumpay, pero tinuruan siya ng Diyos na gawin ang mga bagay ng merong pagmamahal. Ilan sa atin ang ginagawa ang bagay dala ng pagmamahal? Ano pa? Ilan sa atin? Kasi pagkamisan, kung ano yung hindi lang popular, kundi merong pakinabang, kaya natin ginagawa. Kung alin yung ikagagaan, yun ang ginagawa. What is more comfortable, what is more profitable, yun ang ginagawa. Hindi yung kung ano ang kaibig-ibig. Forgetting that as Mother Teresa said this, at the end, everything will be measured in love. We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. You know, the readings of the 13th Sunday is about people. Unless they love Christ more than their parents, their mother and mother, they will not be able to follow Christ. Kung hindi mo mahal ang Diyos ng higit sa lahat, hindi mo kayang sumunod sa Diyos. At ang pinakamahirap talikuran ay magulang. Magulang. Ano po? Sa maraming tao. Kasi may mga taong ang unang tinatalikuran ay magulang. Di po ba, no? Peter was doing things because he know that Christ is the Messiah. Ang ginagawa mo ba, ang pagsisimba mo ba, ay dahil kinikilala mo sino ang Diyos sa buhay mo. Who is God for you? Who is God in your life? 3 tao. Kahapon. Kasi ito magandang halimbawa. Ano po? Magandang halimbawa. Sabi ko nga, ang mga magulang, ang kanilang bahay, kahit gaano nakatanda ang mga anak, ay bahay pa rin. Ang mga magulang, yung bahay nila,
Pag dumating ang anak, welcome ang anak. Di po ba? Lahat ng magulang, pag dumating ang anak, welcome ang anak. Pagkamisan, yung kama ng magulang, yun pang ibibigay sa anak. Pero ang tanong ay, bakit ang bahay ng anak minsan hindi welcome ang magulang? Hello? Ang bahay ng magulang, welcome ang mga anak. Pero bakit ang bahay ng mga anak, may mga magulang na hindi welcome? Di po ba? Hello? Anong nangyari? Ano ang nangyari? Pag pumunta ka sa bahay ng nanay mo, ano makita mo? Pag hiningi mo, sasabihin sa'yo ng magulang mo, sige, iyon na yan, iyon na yan. Di ba, no? Iyon na yan. The property of the parents, whatever, becomes the property of the children. Kaya nga nag-aaway-away magkakapatid, di ba, no? Kasi yung kapatid mo o ikaw, niregaluhan mo ng cellphone ng nanay mo. Dumating yung kapatid mo, nakita yung cellphone ng nanay mo, kanino ito? Akin. Maakin na lang. Nakita mo ngayon, yung cellphone na binigay mo sa nanay mo, nasa kapatid mo. Di pa ba na? Away. Ang property ng magulang, nagiging property ng anak. Kahit anong laman ng rep, pag binuksan ng anak, pwedeng kainin ng anak. Di po ba, na? Pero, yung property ng anak, hindi property ng magulang. Hindi property ng magulang. Hello? Tama po ba? Bato-bato sa langit, di po ba, no? Bakit yung pag-aari ng magulang, pag-aari ng anak, pero yung pag-aari ng anak, hindi pag-aari ng magulang? Anak, baka naman pwede mo ibigay sa akin itong t-shirt na ito, luma na. Wag, wag. Akin yan. Paborito ko yan. Di ba, na? Ikatlo. Father, tama na. Hindi. Ikatlo. Para ramdam. Di ba, no? Yung pera ng magulang ay pera ng anak. Di po ba, na? Kahit walang pera ang magulang, pag humingi ang anak, binibigay ng magulang. Pero pag nangailangan ng magulang, humingi sa pera ng anak, kadalasan walang perang anak para sa magulang. Di po ba? Hello? Anong nangyari? Anong nangyari? Di po ba, no? Tapos merong mga anak na susumbatan ng magulang. Kaya kayo mahirap eh. Hindi kayo nag-ipon. Na kaya walang naipon ng magulang dahil nabigay lahat sa anak. Ano ang nangyayari? Magulang na hindi tanggap sa tahanan ng anak. Ang gamit na hindi pwede sa magulang dahil para lang sa anak. Ang mga anak na palaging walang pera para sa magulang. Ano po ang nangyari? Yung tatlong tao sa mga pagbasa ay nagtatanong,
Sino ako sa kanila? Sino ako sa kanila? Mga minamahal na mga kapatid, ang natatanging kautusan na merong pangako ay ano? That you honor your mother and father. That is the only law with a promise. Sabi nga ni St. John of the Cross, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained, how big are your houses. It was not the question. It will never be the question. The question is, in all the things you have, how much love you have given. How much love you have given. My dear friends, my brothers and sisters, this is just a reminder. You have no right to indulge on the things you have by neglecting your parents. You have no right to indulge in whatever you have by neglecting your parents. Amen. Parents, you have to be reminded, for children to be loving, they have to experience the love of their parents. Sabi nung isang nag-comment, hindi naman ho ako mahal ng magulang ko. Ang sagot ko ay, baka mahirap kang mahalin. Ano ba? Baka mahirap kang mahalin. Again, my brothers and sisters, three personalities. Peter died by being crucified upside down. Paul died by being beheaded. Herod died because while still alive, he is being eaten by worms. In pain, he died, and according to history, his genitals were full of maggots. Inuuod ang kanyang ari. Ano pa? Again, who are you? Why are you doing what you are doing? Lalong-lalo na sa mga anak na nakaahon sa hirap. Bakit ang tahanan ng magulang, tahanan mo, pero ang tahanan mo ay hindi nila tahanan? Bakit ang gamit ng magulang ay gamit mo, pero ang gamit mo, hindi pwede nilang gamitin? Ang pera ng magulang ay pera para sa iyo, pero bakit ang pera mo ay hindi para sa magulang? Kaya nga po ang aking paalala, pag kumakain ka ng masarap sa labas, iniisip mo ba kung may kinakaing masarap ang magulang mo? Kung meron kang bagong gamit, maayos ba ang gamit ng magulang mo? Sa isang parokya na pinanggalingan ko, minsan nagbabahay-bahay ako, sa hindi ko na mainaasahang pagkakataon, dumaan ako sa sampayan, yung mukha ko natabunan ng pagkalaki-lakang panty. Ano po? Hindi ko makalimutan. Ang laki. Wala nang garter. Ano po? Ang akin lang tanong ay, nagtitiis ang magulang sa ganitong gamit. Ano kaya ang suot ng anak? At ang isang malungkot na kwento ay, isa sa overpass. Hindi ko nasasabihin ko saan. Isa sa overpass. Meron isang matandang nagpapalimos. Kaya pala tungong-tungo pag dumadaan ako. Nung pagtingin ko, parokyano ko siya. At sabi ko sa kanya, bakit ka nagpapalimos? At ang sagot lang ng ina ay, para po sa pangangailangan ng aking anak. I cannot imagine a mother would resort
to begging for the sake of her children. Perhaps the bigger question is, were the children grateful enough? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. The flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If you remember that in our Nicene Creed, we say one holy, Catholic, and Apostolic Church. That's why we celebrate the beginning of our church from the Apostle. I would like to invite you to look into the three personalities in our readings for today. The first reading is Herod, the second reading is Paul, and the Gospel is about Peter. Herod, you know Herod. He was the one who beheaded John the Baptist. Why? Because the daughter of Herodias made a dance, and she requested through her mother the head of John the Baptist. What is the first reading all about? He beheaded James, one of the apostles, the brother of John. And he was doing it because it was popular. It was popular. It was not about the right thing to do. There are things he was doing because it was popular. And we have a lot of people doing things because it was popular. It's not about right and wrong, but it is the most pleasing to the eyes of other people. What is the second reading? Paul. You know, Paul used to be Saul, who persecuted the believers, thinking he was doing it for God, until God struck him with the lightning, and a conversion happens. And because of that, there was a metanoia, a change of heart, and he began to preach the gospel to the Gentiles.
He annoyed people, leaders. He was persecuted. He experienced shipwreck, many persecution. At the end, he died beheaded. He died beheaded. And the gospel speaks of Peter, who among the apostles, the only one who made the confession that Christ, Jesus, is the Christ, the Messiah, the Son of God. That's why, because of that, he was made the first Pope. He was made the first Pope. And he died. How did he die? He died crucified upside down. He willingly accepted the death because of his love for his Savior. Now, how did Herod die? How did Herod die? Herod, according to history, can you imagine? History has to write it. That Herod was still alive, worms are eating his flesh. While he was still alive, worms are eating his flesh. That's why he experienced so much pain. He wished to die. And I do not know why they have to write it. That Herod, while he's still alive, his genitals were full of maggots. Can you imagine? Inuuod ang ari niya. Ha? Maybe that's how the Lord made him suffer. But what is more important is to ask the question, who are you? Who are you among the three? Are you among the Paul who do things because you remember the crown that is prepared for you at the end? Are you among the Pauline who tries to convert people? Because, I hope not because Paul was guilty of persecuting the Christians and he is trying to make up for it. Or are you the Peter who do things out of love? If you still remember in the resurrection, Christ confronted Peter by asking him the three questions of love. Do you love me? Because Peter denied Jesus 3 times, hindi naman siya sinumbatan ni Jesus. He was asked, do you love me? And because of that, after that encounter, he was doing things out of love for God. Are we doing things out of love for God? Or are we doing things out of obligation? Or worse, we are among the Herod who don't think whether what we're doing is right or wrong. What we simply think is ourselves, our own popularity, our own comfort, our own security. The 13th Sunday of Ordinary Time, the Gospel reminds us of what? Unless your love for God is greater than your love for your mother and father, you cannot follow Christ. That's why some people in love for Christ, they have to leave behind their mother and father. And I've shared this yesterday, that is the most difficult decision I have done in my life. In pursuing the vocation to the priesthood, I have to leave behind my mother and father. God knows how much I love them.
God knows how much I love them. But many of us have abandoned our parents not because we love Christ, but because we love ourselves. We love ourselves. 3 things I would like you to think about. 3 things from the 3 personalities. Children, if you know this, that the house of our parents remain our house. Ang tahanan ng ating mga magulang ay nananatiling tahanan natin. We are welcome in the house of our parents. Kahit saan ka galing, kahit anong oras ka dumating, bukas ang tahanan ng magulang mo para sa iyo. Kung nagugutom ka, tatanungin ka, kumain ka na ba? Anong gusto mo? Kahit lasing ka, ang tahanan ng magulang mo ay tahanan mo. Pero ang malaking tanong, bakit ang ibang tahanan ng anak ay hindi welcome ang magulang? Bakit ang tahanan ng mga anak hindi welcome ang magulang? May mga anak na nagsasabi, ba't nandito yan? Ba't nandito yan? Ano na naman ang hihingi niyan? Bigyan mo na yan para umalis. Bakit ho kayo nandito? Bakit ang tahanan ng anak hindi tanggap ang magulang? Hello? Ikalawa, ang gamit ng magulang ay gamit ng anak. Kahit anong laman ng bahay, pag dumating ang anak, pwedeng gamitin. Pwedeng buksan ng rep. Pwedeng kainin kahit anong laman. Di po ba, ano? Hindi niyan sinasabing, huwag kang manood ng TV, mataas ang kuryente. Hindi sinasabi ng magulang, huwag mong buksan ng aircon. Tuloy-tuloy ang anak sa kwarto. Kung ano ang gamit ng magulang, gamit ng anak. Di ba nag-aaway magkakapatid? Kasi yung kapatid mo, o ikaw, binigyan mo ng cellphone ng nanay mo, nakita mo nasa kapatid mo. Kasi hiningi ng kapatid mo sa nanay mo. Di po ba? Ano? Nakakainis. Di po ba? Ano? Pero bakit binigay ng nanay? Kasi ang gamit ng magulang ay gamit ng anak. Pero, yung gamit ng anak, hindi gamit ng magulang. Pag may hinihiram ang magulang, wag yan. Akin yan. Ang gamit ng anak ay hindi gamit ng magulang. Isa sa kinagalit ko na hindi ako nakatiis, nag-bless ako ng kotse. Binati ko ang matanda, nanay, ang ganda ng kotse ng anak mo. Ano sagot ng matanda? Hindi ako nakakasakay dyan, Father. At bakit naman? Kasi ayaw ng anak ko, nangangamoy ang diaper ko. Gusto kong bawiin ang blessing na sasakyan. Can you imagine? Ano pa kaya ang mga gamit na hindi pwedeng gamitin ng magulang? Nag-bless ako ng bahay sa lumang parokya. Sa tangkad kong ito, sumasabit ako sa mga sampayan. At minsan, akala ko, tuwalya ang nasa mukha ko. Pagtingin ko, pagkalaki-laking panty. Ano po? Sabi ko, ano ba naman panty ito? Wala nang garter. Ginagamit pa ito. Marahil lang nanay. Wala man lang pambili ng panty. Ang pumasok sa isip ko, gaano kaya kagara ang suot ng anak, pero ang magulang ay napabayaan. Di po ba, ano? Ang gamit ng magulang, gamit ng anak.
Pero ang gamit ng anak, hindi lahat pwedeng gamitin ng magulang. Pangatlo, ang pera ng magulang ay pera para sa anak. Kahit wala ng perang magulang, pag humingi ang anak, pilit na naglalabas ang magulang. Di po ba na? Pero pag nangailangan ang magulang, bakit ang mga anak walang pera? Hello? Di ba totoo ito? Uy! Tumingin kayo sa akin. Anong nangyari? Anong tanong? At sasabihin ng anak, huwag kayo hingi ng hingi. Hindi kayo nag-ipon eh. Paano makakaipon? Ginastos lahat sa anak. My dear friends, my brothers and sisters, I ask this, doon sa mga anak nakaraos ng hirap, nakaraos sa hirap, pag kumakain ka ba ng masarap sa labas, nagtatanong ko ba kung nakain na ito ng magulang mo? Nakatikim na ba sila niyan? O ikaw lang ang kumakain yan? Pag meron kang bagong gamit, naiisip mo ba kung may gamit sa bahay? At pag ikaw ay kumita, may natanggap, nagbibigay ka pa ba sa magulang? Bakit ko po ito tinatanong? Bakit ko po ito tinatanong? Sapagkat hindi ibig sabihin na sumunod ka sa Diyos at tinalakuran mo ng iyong mga magulang, pababayaan mo sila. The only law with the promise is the fourth commandment, that you honor your mother and father. To neglect your parents is a big sin, especially when you indulge with the blessing that God has given you. Like Peter, we ask the question, how much of the things you do out of love? Maybe like Paul, how much of the things you do because of what you want to become? Or you are like Herod, who do not care because you simply think of what is popular, what is comfortable, and what is pleasing to yourself. My dear friends, my brothers and sisters, if we cannot apply what we have learned, then who are we before God? Do not forget this, that at the end, everything will be measured in love. Amen. Somebody sent a message saying, hindi naman ako minahal ng magulang ko, Father. And I simply replied, baka mahirap kang mahalin. Baka mahirap kang mahalin. My dear friends, my brothers and sisters, hindi makatao kung meron kang bagong gadget, may bagong bag, may bagong damit, o kung ano man ang bago na meron ka, pero walang bigas ang magulang mo. Ilan na nagtatanong sa atin kung meron silang bigas. Please, it doesn't mean in following Christ, we neglect the welfare of our parents. Do not forget this. It is the only law with a promise. Nawa, dahil ang bahay ng magulang mo ay bahay mo, nawa ang bahay mo ay bahay din ng magulang mo. Dahil ang gamit ng magulang mo ay gamit mo, nawa ang gamit mo ay pwedeng gamit ng magulang mo.
At kung ang pera ng magulang mo ay naging pera mo, nawa ang pera mo ay pera din ng magulang mo. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.